Give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Tayo manalangin, Ama namin Diyos, Panginoon sa lahat. Salamat po, Ama, sa umaga nito. Salamat sa pribileyo. Ang pumuli ay kapagbasa at makapag-aral ng iyong banal na salita. Dalangin po namin, ang Diyos ng Espiritu, kayo pong siyang manguna at mangusap, Panginoon. Kayo pong siyang una sa kaibigan. Ang sabihin ng Diyos, hindi po ay suppose lalo ng kapalan ng Espiritu at maunawaan po namin ang salita. Salamat po, bless niyo po ang devotion, ang aming paglapit sa trono ng iyong biyaya. At patawad po sa aming mga ibang pagkakasala. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay. So dito po sa nabasa, yung ating key verse dito, yung verse 18. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. O lahat ng bagay na nangyayari dito sa mundo ay una sa lahat, kalooban niya ng Panginoon. Amen? Amen. At sa buhay natin, minsan merong mga nangyayari na para bagang hindi gawa ng Diyos. Pero minsan may pahintulot din ng no? Ang kalaban, parang nangyari kay Job. No? May pahintulot si Satanas para mangyari yung sitwasyon na kung saan hindi nagustuhan ni Job. Pero sa kabila ng yun, never siya nagkasala sa harapan ng Panginoon. No? Sa halip na siya ay magreklamo, sa halip na siya ay kamuhian niya yung Diyos niya, na Diyos din natin, ang ginawa niya ay nagpuri palalo sa Panginoon. No? Nagpuri palalo niya. So, patuloy yung ano man ang nangyari sa buhay niya, mawala man yung mga kayamanan niya, nawala yung mga anak niya, no? Ano pa, yung mga kahayupan niya, no? Maging yung asawa niya, malamang iniwan siya. Pero anong ginawa niya? Nagreklamo ba siya sa Diyos? Hindi. Nagpasalamat pa siya lalo sa Panginoon. No? So, in everything, give thanks. Sabi rito, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So, paano natin pasasalamatan ng Diyos? Hindi naman pwede na lalabas tayo ng simbahan at sisigaw tayo dyan, Panginoon, salamat! No? Ang makakapakinig dyan, hindi ang Diyos, mahabit bahay. Tama. Kaya nga, merong prayer. Po? Siguro pwede mong gawin yan pag nandun ka nasa taas ka ng bundok, no? Para wala namang tao magsabi sa'yo na itong taong to, nababaliw na. Kasi pag ginawa mo yun sa mga tao, sa harap ng mga tao, ang tingin sa atin, tingin sa'yo, baliw. No? Tama. Kaya nga mas maganda na gawin mo na lang in private. No? Gawin mo in private, no? Magpasalamat ka sa Panginoon sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Mabuti man o hindi. Diba, sabi ni Job, di ba? Napakaganda ng sinabi niya sa kanyang asawa na, bakit? Magpapasalamat lang ba tayo sa Panginoon? Sa panahong maayos ang buhay natin? Sa panahong magaganda ang natatanggap natin? Sabi niya, dapat lalo tayo magpasalamat sa sitwasyong naghihirap tayo. No? Sa sitwasyong ang daming nangyaring problema sa buhay natin. Kaya tayo mga Kristiyano, dapat ganun tayo. The more na tayo ay nahihirapan, no, sa paglilingkod na ito, the more na tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Amen. Kasi alam natin na yung problemang yan, hindi yan binibigay ng Diyos ang hindi natin kaya. Kaya natin yan. Basta with the Lord, no? We can because God can. No? Kaya natin kasi kaya ng Diyos natin Amen. No, mahirap na kaya natin kasi I can, no? Kasi kaya ko. Hirap 'yun. Amen. So meron tatlong bagay po na nais ko pong ibahagi sa umagang ito na dapat talaga nating pasalamatan, no? Pero bago 'yun, alam niyo ba that prayer is one of the most important sa ating introduction, one of the most important
conversation. Mm. Isa sa pinaka-importanting bagay, no, sa panalangin, ang panalangin ay isa sa pinaka-importanting bagay pagdating sa conversation. Yung pag-uusap, Mm. iba naman yung conversation na pamumuhay. Iba, meron tayong Facebook, chat, messengers, meron tayong tinatawag na conversation. Sino ba yung mga ka-chat natin? Tama? Pagdating may mga tao na sinachat natin kasi importante sila sa atin. Minsan, pag may kailangan tayo, i-message natin sila. No? Amen. Tayo, ang pinaka-the best o pinaka-magandang conversation natin, walang iba, kundi yung sa Panginoon. Amen. Amen? Mm. No? Mas maganda nga na, you start your day, no? We start our day with the Lord. Ang kakausapin kaagad natin, ang Panginoon. Hindi ang cellphone. Mm. No? Tama. Minsan kasi nasanay tayo, pag busy, kakapa-kapa tayo eh. No? At titingnan kung may nag-chat. No? Mas maganda na paggising, ang i-chat kaagad natin ang Diyos. Amen. Through prayers. Amen? So, prayer is the most important conversation. Pangalawa, connection. Prayer is the most important connection. Yung Wi-Fi, no? Yung ano pa yung sa cellphone, yung magko-connect-connect. Pa-hotspot naman ako dyan, no? Although, okay yung mga yun, pero isa sa pinaka-importante connection ay yung prayer. Mm. Kaya salamat sa Diyos, no? We don't pray to connect God kasi we are already connected na eh. Amen? Amen. Na-connect na talaga tayo sa ang kailangan lang talaga natin is to pray. Kaya sabi ng Panginoon, no, come unto me, call unto me. Sabi ng Panginoon, ask and it shall be given. Amen? Amen. Seek and ye shall find, knock and it shall be open unto you. Sapagkat yung mga humihingi ay nabibigyan. Yung mga naghahanap, nakakasumpong. Yung mga kumakatok, pinagbubuksan. Sabi ng Bible. Amen. So prayer is the most important conversation. Prayer is the most important connection. Kahit na wala kang connection sa mga tao na nasa magagandang authority, basta meron kang connection sa Diyos, kahit sino pwedeng gamitin ng Panginoon. Mm. Right? Kasi limitado eh. Pag ang connection mo, ang connection natin ay sa tao lang, limitado. Mm. Pwede nga na hindi ka pa niya tulungan eh. Pero pag ang Diyos, sa Diyos tayo nakakonek, kahit sino, gagamitin ng Panginoon. Mm. Nasa posisyon man o wala sa posisyon, gagamitin ng Panginoon. Amen. Mayaman man o hindi, gagamitin ng Panginoon. Minsan nga, ang gagamitin ng Diyos, yung talagang kamangha-manghang bagay pa eh. Yung akala mo hindi kanya kayang tulungan, pero yung pala yung tutulong sa'yo. Mm. Kasi minsan nakatingin tayo sa profession eh. No, itong taong to may kaya kasi ito, kaya dito ako lalapit. Hindi, minsan ang gagamitin ng Diyos yung mga wala pang alam, yung mga wala pang kakayanan sa buhay. No? Kasi yung mga taong yan, nagpipray din yan na, Lord, use me. No? Gamitin mo ako, Panginoon. Siyempre, kung ang prayer ng mga Kristiyano is to use by God, God, unang-unang gagawin ng Diyos, God will bless you. Pagpapalain ka ng Diyos. Amen. Kasi yan ang prayer mo, gamitin ka ng Diyos. Siyempre, i-bless ka ng Diyos. Mm. Pag bless ka na yan, yun, lalo kanyang gagamitin. God will bless you. Amen. And God will use you. Correct. Amen. Praise the Ganun Lord. yun. Pagpapalain ka ng Diyos, tapos gagamitin ka ng Diyos. At pag ginamit ka ng Diyos, magpagamit ka talaga sa Panginoon. Kasi marami rin mga nananalangin, no, na kailangan nila ng pabor kasi ikaw yung gagamitin ng Panginoon. Amen? So tatlong bagay na dapat po nating pasalamatan sa Panginoon. 3 things that we need, no, to thank for or to thank in the Lord Mm. in our prayers. Unang-una, thank God for the accepted prayers. Salamat sa Diyos sa mga katanggap-tanggap na panalangin. O salamat sa mga panalangin na tinanggap ng Diyos. Mm. Amen? Isang example lang yan eh. Halimbawa, nag-add ka sa Facebook.
na friend, add friend, tama? Minsan may mga nare-receive tayong add friend, tama po ba? Pag may na-receive tayong ganon, nasa iyo yan kung i-accept mo ba or hindi, di ba? Pag i-accept mo, ibig sabihin nun, confirm mo, no? So pag in-accept mo, ibig sabihin, okay, itong tao to. Pero pag hindi, yun, ano tawag din yung isa? Cancel, di ba? Ika-cancel mo. Alam nyo ba na minsan yung ating mga prayer, ina-cancel ng Diyos? Ina-cancel ng Panginoon. Because of sometimes, because of sin. Minsan, because of pride. Ina-cancel ng Panginoon. Pero salamat sa Diyos, now thank God for the accepted prayers. Kaya one of the prayer of David, tingnan niyo po, kanta natin to Psalm 19 in verse 14. Sabi niya dyan, let the words of my mouth be acceptable. Tama po? Sabi niya no, let the words of my mouth and the meditation of my heart. So hindi lang palang in mouth, but also in heart. Sabi niya no, let the words of my mouth and the meditation of my heart, ito sabi niya, be acceptable in thy sight. Kasi minsan, may mga sinasabi tayo na hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Amen? May mga ginagawa tayo na hindi katanggap-tanggap sa Diyos. May mga hinihingi tayo na hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya one of the prayer of David, Lord, sabi niya, let the words of my mouth and the meditation of my heart, hindi lang sa sinasabi, pati sa puso, sabi niya, Lord, nawa maging katanggap-tanggap sa inyong harapan. Amen? Kaya minsan ating mga panalangin hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Kasi hindi maayos, hindi maganda yung ating mga hinihingi sa Panginoon o yung ating mga ginagawa. Amen? Kaya kailangan maayos yung ating mga ginagawa, no? Para maging katanggap-tanggap ang ating mga panalangin, no? Para maging katanggap-tanggap yung ating mga ginagawa, yung ating mga sinasabi sa harapan ng Diyos, aayusin natin. Kaya sabi ni David, sabi niya, O Lord, my strength and my Redeemer. No? God is our strength. Okay po? So lahat dapat yung ating mga ginagawa ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Ayan po. Ano sabi ng Romans chapter 12? Kabisado niyo yun I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Ano na doon? Holy. No, magpakabanal sapagkat sabi ng Panginoon, be ye holy for I am holy. Kaya minsan hindi sasagutin ng Diyos, hindi katanggap-tanggap yung ating panalangin kasi hindi tayo namumuhay ng may kabanalan. Amen? So be holy. Ano sunod doon? Be holy. Ano sunod doon? Acceptable unto God. Unto God. Kaya dapat tayo ay katanggap-tanggap. Yan ang isa sa desire ni Apostle Paul eh. No? Sabi niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, sa biyaya talaga ng Diyos at sa hawa ng Diyos na tayo ay maging banal at katanggap-tanggap sa Panginoon, which is your reasonable service. Amen? At sabi doon, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Amen? Yes. Be transformed by the renewing of your mind. So doon, that ye may prove what is that good. O yun, maganda doon. No? Mapuprove mo kung ano yung mabuti at kung ano yung katanggap-tanggap. What is that good And acceptable. And perfect will of God. and perfect will of God. Kaya thank God for the accepted prayers. Salamat sa Diyos na kahit na sa buhay natin ito, no, basta tayo magpakumbaba, humingi lagi ng tawad sa Panginoon, ayusin lang natin yung sarili natin, yung ating mga panalangin, tatanggapin ng Diyos yan. Amen. Di ba alam niyo yung sa Revelation chapter 5 ba yun?
Yung tingnan niyo po, yung mga prayers of the saints, yung mga katanggap-tanggap sa Panginoon. Ito yun tingnan niyo. In Revelation chapter 5 verse 8, and when he had taken the book, the four beasts and 24 elders fell down before the Lamb. Yung Lamb dito, the Lord Jesus Christ, having every one of them harps and musical instruments, and golden vials full of odors. Ito sabi, which are the prayers of the saints. Hindi nakalagay saan? Sa golden vials. Para lang yan siyang maliit na bottle. No? Na nakalagay yung alin, yung mga prayers of the saints. Alam mo naman ilalagay din yung mga basura na mga panalangin na naibasura. Hindi. Diyan nilalagay yung mga panalangin katanggap-tanggap sa Diyos. Amen? Which are the prayers of, can you imagine yung prayers mo nakalagay doon? No? Nakalagay doon. Siguro yun yung mga panalangin talagang sinagot ng Panginoon. Amen? So thank God for the acceptable prayers. Yun yung pangalawa. Pangalawa, thank God for the answered prayers. Amen? Amen. So, una, salamat sa Diyos na yung mga panalangin natin, katanggap-tanggap sa Panginoon. Yung buhay natin, katanggap-tanggap sa Panginoon. Pangalawa, pasalamatan natin ang Diyos sa mga kasagutan naman sa panalangin. Hindi lang tayo basta nangihingi sa Diyos, kundi dapat tayo ay nagpapasalamat din sa Panginoon. No, bakit? Paano mo i-appreciate yun, yung kasagutan ng Diyos? Ito, simple lang. Di ba minsan, may cellphone tayo? Minsan kung sino-sino mga tumatawag yan. No? May mga tumatawag na kilala mo, may tumatawag na hindi mo kilala. Minsan sasagutin mo, minsan hindi. No? Minsan naman sa mga talagang vlogger, no, kahit anong message mo, hindi ka mapapansin. No? Minsan matsambahan ka, sinagot yung message mo. Ano ibig sabihin? Sa dinami-daming tumatawag sa Diyos, yung panalangin mong sinagot ng Diyos. Amen? Hindi lang naman ikaw, tayo ang nananalangin dito. Buong mundo. Pero salamat sa Diyos na yung panalangin natin, sinagot ng Diyos. Amen. Ang dami-daming tumatawag sa Panginoon, buong mundo yan. Pero, bira yung panalangin mo, yung sinagot ng Panginoon. Kaya kailangan natin ma-appreciate ang Diyos pagdating sa mga kasagutan sa panalangin. Hindi yung basta natanggap mo lang, sigaw ka lang, Lord, thank you. Although okay naman yun. Pero mas maganda na lumuhod ka rin kung paano mo hiningi, ganun ka rin magpasalamat sa Diyos. Amen. Amen? Ganun rin. No? Lumingi ka, nakaluhod. Nung natanggap mo, magpasalamat ka nung nakaluhod. Amen. Amen? That's a sign of adoration yan sa Diyos. He is the King of Kings and Lord of Lords. Amen. Grabe sa dinami-dami ng tumatawag. Halimbawa, kay Kuya Dong, tatawag ako kay Kuya Dong. Tatawag tayo sa kanya. No? Pipiliin na kung sino sasagutin niya eh. No? Josie pa. Kung si Brother Joseba or si Sister Hosea. Hosea, no? Diba? Biruin nyo, sa dinami-dami tumatawag sa Diyos, yung panalangin natin, yung sinasagot ng Panginoon. Tingnan nyo po, Psalm 118 verse 5. Sabi ni David, I called upon the Lord in distress. Hindi ibig sabihin na sa problema lang tumatawag si David. Alam naman natin that David is one of the most prayerful character in the Bible. Kasi pag inaral natin yung Psalms, ito yung prayer na awit pa. Tama? Yung Book of Psalms, kanta na, panalangin pa. Okay? Verse 5, I called upon the Lord in distress. Ito. The Lord answered me. And what? And set me in a large place.
ang ganda nung sinabi ni David. Sabi niya, tumawag ako sa Diyos sa panahon ng aking hinaing o kahirapan. Sabi niya, and the Lord answered me and set me in a large place. Sinagot ako ng Diyos at nilagay ako doon sa malawak na lugar. Ang ibig sabihin ng noon, no? Ang presensya ng Diyos nasa Kanya. O yung presensya ng Diyos, kasama niya. Kasama niya ang Diyos. Sabi niya dyan, no? And set me in a large place. No? At alam natin, kung nasaan yung presensya ng Diyos, nandoon yung provision ng Diyos. Amen? Nandoon yung presensya ng Panginoon eh. No? Nandoon yung provision ng Diyos, nandoon yung protection ng Diyos, nandoon yung promotion ng Diyos. Kung nagtatrabaho ka at nandun yung presensya ng Diyos, God will promote you. Ipo-promote ka ng Panginoon. Right? No? Dati, ano ka lang? Anong tawag doon? Yung una? Private. Ngayon, Yun. ano na? First class. First class na. First class pa lang ba? Next year pa. No? Kung nasaan yung presensya ng Panginoon, nandun lahat yung provision, yung protection, no? Yung promotion, yung peace, at yung maganda doon, yung preservation. Amen? Ipi-preserve ka ng Panginoon. At salamat sa Diyos na tayo nakakapag-church pa tayo, nakaka-uwi pa tayo. Amen? Amen. Mo, si Brian, no? Ilang dati, every 6 months, ngayon, every 2 months, uwi na. Yun! No? Biyaya ng Diyos yun eh. Dapat na Thank God for the answered prayers. Pasalamatan natin ang Diyos. Dami kasi sa nag-pray. mga panalangin. Amen! Sinagot ng Panginoon sa buhay natin. Dami Amen? nag-pray kaya... At alam nyo ba na yan ay Kaya nag-pray sa kanila. sinagot Nag-pray sa ng kanila. Diyos. Yan ay sinagot ng Diyos. Not because of our own faithfulness, right? But because of God's faithfulness. Amen. Minsan naman, no? Tayo ay sinasagot ng Diyos yung ating panalangin not because of our own righteousness, but because of God's righteousness. Tama. Dahil talaga sa kabutihan ng Diyos. Correct. Because of His faithfulness, because of His righteousness, and because of His goodness, kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. And because of His loving kindness. Mahal kasi tayo ng Diyos eh. Amen. At mas papansinin ng Diyos yung panawagan, ang mga tumatawag na anak niya kaysa sa mga hindi niya anak. Right? Kasi mas advantage tayo eh. Nandun yung privilege natin na talagang sasagutin ng Diyos yung ating panalangin. Kasi priority niya, yung anak niya. Tama. No, hindi naman pwede na ikaw tatay ka at yung umihingi yung anak mo at ang bibigyan mo yung anak ng kapitbahay mo. Wala namang masama doon, pero mas priority mo, syempre, yung anak mo. No? Ganun din sa Diyos. Kaya salamat sa Diyos. Thank God for the accepted prayers. Thank God for the answered prayers. And then last, mga kapatid, thank God. Ito yung nagustuhan ko dito sa amin sa amin ito eh. Sabi ko nung nagawa ko to, grabe talaga ang Panginoong kumilos. No? Thank God for the additional prayers. Ano ibig sabihin? No? It is an unselfish prayer ha. Ibig kong sabihin dito. Hindi lang kasi na hindi ka lang magpipray sa sarili mo, sa pamilya mo, kundi magpipray ka rin sa mga kapatiran, sa mga ibang Kristiyano. Kaya nga, additional prayers. Alin yung i-add mo? Thank God for the prayer request. Kaya kami, nagpapasalamat kami sa Diyos na may mga prayer requests. Amen? At alam niyo ba na mayroong 3 prayer requests sa Bible? No? Unang-una, the prayer request of the sinners in hell. Ang mga prayer request nila, Lord, magpadala ka ng mga mananampalataya, ng mga preachers doon sa lugar namin para mabahagian yung mga mahal ko sa buhay. Prayer request nila yon. Ano saan nakalagay yan? Luke chapter 16. Tama ba? 16? Nakalagay doon na yung isang taong mayaman napunta sa impyerno. One of his requests, anong request niya? Na, Amang Abraham, pwede ba na isugo mo si Lazarus? Kasi meron pa akong mga kapatid doon.
5 kapatid ba yun? Kasama yung aking ama, may mga kamag-anak pa siya doon. Pero anong sabi niya, para hindi sila mapunta dito sa kinaroroonan ko. Yun yung prayer request ng sinner. Ako, yun patay na yun. How much more yung mga buhay? Alam niyo ba na maraming mga taong buhay ngayon na naghahanap ng katotohanan? At pasalamat ka sa Diyos that one day God will use you na ikaw ang gagamitin ng Diyos sa taong yan. Kaya tayo maghanda-handa tayo sa ating sarili. No? Kasi magulat ka, ikaw pala yung gagamitin ng Diyos sa taong yan. Amen. Marami mga taong nangihingi ng prayer request, Lord, Panginoon, ano ba ang katotohanan? Ano ba ang totoong Bible? Ano ba ang totoong simbahan? Ano ba ang totoong kaparaanan? Paano ba mapunta dyan sa langit? Pero ikaw na soul winner, nagpipray ka, Lord, nawa, mayroon po akong maturuan na kailangan ng kaligtasan. Then, ikaw yung gagamitin ng Diyos. Amen. Ikaw yung answered prayer ng taong yun. Amen. Thank God for the additional prayers, no? Kasi pag-pray natin yung mga taong na mga makasalanan na maligtas, mga especially mga mahal natin sa buhay. Yun yung unang prayer request. Pangalawa doon, the prayer request. The prayer request of the sinners in hell. Pangalawa, the prayer request of the Savior. Amen? The Savior of heaven. No? And in earth. Hindi lang siya tagapagligtas, no? Savior ng langit, pati dito sa mundo ito. No? Ano yung prayer request niya? That the Father may send forth laborers into His harvest. Yun ang prayer niya. At alam natin yun, na kakaunti, ang napakarami ng aanihin, pero kakaunti ang umaani. The prayer request of the Savior, una, ang nais ng Diyos doon, He asked for soul winners, preachers, teachers. Amen? The prayer request of the Savior. And then pangatlo, yung maganda, na minsan may kulay, no? The prayer request of the saints. Amen? Magbukas mo dyan, no? May prayer request dyan. Pagkuha mo, may kulay. Hindi lang puti. May kulay pa. Minsan orange. Ano ba yung 50 na yan? Yung 100, violet. Yung 500. Baka meron dyan. Pangpandesal. Baka mayroon eh. Yun. Pag wala, wag ipag-pray. Diba? Thank God. Pasalamatan din natin ng Diyos sa additional prayers. The prayer request of the saints. Kaya hindi lang tayo magpipray ng pang sarili, kundi pag-pray din natin ng iba. Thank God for the additional prayers. Bakit natin kailangan pasalamatan ng Diyos sa additional Answered prayers? prayer na yan. Sa mga prayer requests Isang oras na yan. na. Kasi, privilege yan na makalapit sa Diyos. Amen? Privilege yan na makausap mo ang Diyos. Parang ikaw yung magiging daan na yung panalangin ng iba, ipapanalangin mo rin. Amen. Amen? Na baka kasi hindi sila pakinggan ng Diyos at baka ikaw ang pakinggan ng Diyos. Yun! Amen? Kaya nga yung iba, Isang malakas na. eh. Amen. No? Kaya nga yung iba, nag-prayer request. Kasi hindi sila pinapakinggan ng Diyos. Ay, kaya pala ang dami sa GC. Ay, biro lang. Mamaya. Pero si JBC isang oras na Baka nagpipray. mamaya, hindi na kayo maglagay ng prayer request dyan, ha? Okay? Yan ang mga dapat natin Kaya pala, pasalamatan sa Diyos. si No? GC puro prayer Ulit request. ko, pasalamatan natin ng Diyos sa mga katanggap-tanggap na panalangin natin. Amen. O sa mga tinanggap ng Diyos. Pangalawa, sa mga kasagutan sa panalangin. For the answered prayers at sa mga karagdagang panalangin. Ibig sabihin lang nun, hindi tayo selfish. No? Hindi tayo makasarili na puro sarili na lang natin ang pinag-pray. Dapat ang iba din. Tama, amen. Thank God for the additional prayers. Ulitin ko yung pinaka note o highlights natin. No, sa dinami-daming tumatawag sa Diyos, buong mundo ang tumatawag sa Panginoon. Yung panalangin mo yung sinagot ng Diyos. Amen. Amen? Sipin nyo pa lang yun eh. Buong mundo ang tumatawag. Hindi lang naman sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas ang may Kristiyano. Buong mundo yan.
Correct. Tama. Pero panalangin mo yung sasagutin ng Diyos. Kaya thank God for the answered prayers. Amen. Amen. So salamatan natin ang Diyos. In everything, give thanks for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, dakila sa lahat. Salamat po sa iyong banal at makapangyarihang salita. Salamat po Diyos banal na Espiritu sa kaunawaan. Bless niyo po ito sa aming buhay. At Lord, gawin niyo po kaming karapat-dapat muli sa paglapit sa trono ng biyaya, Panginoon. Dalangin po namin, ipaalala niyo po sa amin ang aming mga dapat pong panalangin. Bless niyo po ang aming pagpapatuloy. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.